High school pa lang, napasabak na sa paghahanap buhay ang ngayon 31 anyos na si RR Dimla. So pag umaga yung pasok ko, afternoon doon ako namamasada, may dala-dala ako libro. Pag wala akong pasok, doon ako sa terminal talaga. Panganay sa 6 na magkakapatid si RR. Sa pamamasada ng tricycle ng ama rin sila umaasa. Pero nang magkaroon ng oportunidad para magtrabahong aircon technician abroad, tinanggap niya raw ito. Kaya ang naiwang tricycle, si RR ang sumalo para na rin pandagdag kita. So ang goal ko, mamasada ng tricycle. Kasi sayang yung tricycle namin para mabawasan yung burden ng tatay ko. Kaya naman habang abala sa pagsusunog ng kilay sa kursong Bachelor of Science in Accountancy, isinasabay niya ang pagkakayod sa kalsada. So akala nila pag may dala akong libro, nagpapanggap lang ako na may dala akong libro, hindi ako nagbabasa. Ang thinking ko lang kasi naman noon, maghihintay ako ng pasahero. 1 oras, 2 oras, so bakit ko sasayangin yung oras ko na makipagkwentuhan lang? Nakikipagkwentuhan ako pero may mas malaking mission ako Para kasi kay RR, bawal ang tamad. Mahalaga kasi ang bawat oras, lalo na kung may oportunidad na kumita. Yung father ko kasi lagi niya sinasabi sa akin, nung bata pa lang ako, pag tamad daw ako, wala daw akong pupuntahan. Malayo man, proud daw si Tatay Jose sa sipag ng kanyang anak. Yung kinukwento niya nagkakadi siya, totoo yun. Kahit nung nagbabakasyon ako, nagkakadi pa rin siya nun. Pero hindi raw naging madali para kay RR ang pagsabayin ang pag-aaral at pagkakayod. Minsan din daw siyang nalihis ng landas habang nag-aaral. Yung bumagsak ko subject, kasi lagi ako nag-absent nun. Siguro pangalawang girlfriend ko yun. I gave time talaga. Hindi naman ako nagsisisi pero it's a wake-up call for me na parang ginising ako ni Lord, ginamit niya as instrument kasi kung di dahil sa Kanya, hindi ako magigising na, kailangan ko makagraduate, kailangan ko makapasa ng board exam. Pero sa kabila ng hirap, si RR hindi sumuko sa ngalan ng diploma at kagustuhang makatulong sa kanyang pamilya. Hindi ko pinilit na mamasada, ganyan, kusap po siya. Kasi ayoko naman na habang buhay na ganun yung magiging buhay ko kasi nakita ko yung hardship ng tatay ko. Kaya nitong 2012, si RR sumakses with flying colors. Hindi lang nakapagtapos ng pag-aaral, nakapasa pa sa board exam at naging isang certified public accountant. Achieved! Ay magbabayad ng tinatawag nating percentage tax. Naabutan namin si RR na patapos na sa kanyang trabaho pero hindi pa raw dito nagtatapos ang araw niya. Si RR kasi didiretso sa kanyang next job. So luckily, may nakuha tayong job, work from home lang, from foreign clients. And then currently din, nagpa-part-time teaching ako sa iba't ibang schools for the last decade. Ang pangarap daw kasi ni RR, hindi nagtapos sa kagustuhang maging accountant. Pangarap din daw niyang maibahagi sa mga susunod na henerasyon ang kanyang kaalaman. Accountant na, professor pa. Tutulungan ko yung sarili ko, makagraduate ako, makapasa ako, at the same time, baka matulungan ko yung mga kapatid ko. At ang inspirasyon niya raw sa lahat ng tagumpay, ang partner na si Abigail at kanilang 11 taong gulang na anak, na ayaw raw niyang danasin ang pinagdaanan niya noon. Ayokong mag-stay dito habang buhay. Hindi ko naman sinasabi na lalayo ako dun sa ganung situation, pero I've been there kasi alam ko yung hirap. Malayo man ang narating, si RR hindi raw nakalilimot sa kanyang nakaraan. Kaya ang tricycle na minsang umagapay sa kanya sa tagumpay, nakapark pa rin sa kanilang bahay. Ito yung motor na gamit ko nung namamasada ako from 2007 until 2012. So kung makita niyo yung condition niya, medyo hindi na siya gumagana pero nandito siya kasi papaanda rin pa to ng papa ko. Siguro next year, ako na magpapaandar dito para magamit siya ulit. So ito yung gamit ko nung una na sidecar. Pang 10 to. Pinakamarami na sakay ko dito, 10 katao. Alam pa naman kayo, sir, na i-ano siya, no? Na parang i-revive. Hindi ko sa papa ko. Pero kung papa ko, ako. Pero kung ako, baka hindi na. Para kay RR, ang tricycle ang simbolo ng kanyang pagsusumikap at pagsisipag para makamit ang mga pangarap sa buhay. Yung tiwala sa sarili. I have nothing to lose. Parang naisip ko lang na wala namang mawawala sa akin kung susugal ako, kung lalaban ako. Siguro ganun kalakas yung loob ko.
Ang mga kwentong gaya ng kay RR ang patunay na nasa itaas o ibaba man tayo sa gulong ng buhay. Basta sasamahan ng pagsusumikap ang pag-arangkada, tiyak makakamit ang inaasam na tagumpay.